baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan Sen, Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Anong problema 60 billion. Tama naman yun Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun Hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema sa budget yun? Ibalik mo roon, ibabalik mo lang Hindi, baka naman nagastos na ho yun. Di ba? Ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. Mababawasan yung National Treasury. Ang pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. Di balik nila. Mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Ibalik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos. Para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga tuwid, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga, ano kako yung mga basic assumptions ninyo? Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na kako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. Ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. Di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Baka wala silang pagkunan. Ay, problema nila yun. Ayun nga Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. Kahit naman kayong dalawa magagalit siguro yung asawa ninyo Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin. In-entrego mo sa akin. Ito para ngayon matustusan ko lahat ang pangangailangan natin. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. Yan ang problema. Ang sasabihin ko, andiyan kapitbahay natin si Nelson, medyo manghiram muna tayo. Lalaki na naman yung ating outstanding debt. Na ngayon, sa ngayon ay 7.6 trillion na. Habang nagsasalita tayo ngayon, habang nag-uusap tayo ngayon, pataas ng pataas ang outstanding budget natin, 17.6 trillion na. 17 po. Kaya nga, lumampas na tayo doon sa sinasabi natin 60% ratio 63% na tayo ngayon din, ang ratio natin. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Apakalaki nun. Ano nga ibig sabihin nun bukod sa malaki? Kalahati Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo sa utang. Ang ibig sabihin nun, 63% ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign saka domestic debt. Halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Naku po.
Yung 63 pesos, Bayad pambayad. na. Yes. Oo. Yung 37 pesos na lang ang panggastos Ayun nga, natin. yun nga, ho. O yun ang ibig ko sabihin. Paano tayo mabubuhay sa 37 pesos? Oo. Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Opo. Ito yung budget nyo eh. Obligado. Opo. So maaaring sasabihin ng business ni Nelson, Wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Pang-buy, utilities lang Kinakailangan ito. ka niya. Oho. Magtrabaho ko ng magdoble-doble para ngayon saan natin kukunin yan? Nako. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Oho. Sino Pumunta yan? po yung presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil na yata. Ayan, sir, mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. Oho. At Bakit yung- naman nag-o-offer ng mga ano? Ibig mo sabihin ng presidente pang maniningil naman. ADB President Masato Kanda. Oho. Sabihin nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasandal na doon lamesa sa... eh. Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon ha. Ang tindi na gano'n talaga. Ano kasi yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Opo. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi ano ka na hanggang liig na yung ano mo Yung utang mo. Utang mo Ngayon, titingin siya ng, ito, pahiramin ko ito, wala pa siyang utang, malinis ang ano nito malinis ang kartada nito Oho. Yun ang pagbibigay. 63% ka na Oho. So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. Opo. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Oho. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, Oho. international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang Nagmamasid lang. Oho. Teka muna, kanya, wag tayong very risky. Microscope na raw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gusto sen Yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asin ko na po ngayon. Ano ha? Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinip ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi Hindi pa? wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon ata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik Using dito. same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen eh. Pareho ang pangyayari. Opo. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Opo. Alam mo, pagka PDIC, ito ay panggarantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Di ba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor, ng mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga po. Kapag ganyan, stressful yan, Sen, magkaka-influensza tayo niyan. Tama-tama Hindi po pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin, in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic.
Baka sabihin nila 2026 na po, multi academic na, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na Pero yan. yung hindi mo academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, di ba, nung ang Solicitor General, si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam. Sabi niya, hindi ako, Opo. ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya. Kaya Opo. nagpalit So, na eh. ibang Solicitor General. Si Attorney Berberabi na Mukhang ngayon. ang Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na Yung daw eh. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Nako, Yes, kaya nga,